ginastos nyo pala sa development. Kaya nga po, sir, kapag binili namin yung katabi, wala kaming pang-develop. Kaya pala. Hindi po siya nabili na ganito na. Flat na hinukay mo lang. Sir, hindi po. Ayan pa. Ilog-ilog yan. Opo. Kaya kung babalikan po yung journey, talagang nakaka-proud kasi nabuo na siya ng ganito. Ito yan, no? Ito, yung puno yan na puno na yan, sir? Yan yun. Yan yun. Nasa may papag. Ito. Siya na yan. Ganyan na siya kalaki. Oh, tapos yan yung daanan ng tubig, Sir Buddy. Gano'ng kalaki yan? Tingnan mo, paano yung ano yan, no? Ganyan. Ganyan po Ganyan ginawa. yung itsura niyan nun. Ayan naman, sir. Yung bakante na yan. Ito yun. Opo. Ito yun, sir. Itong mga Yung malalaki. Yung may rice nun. Sir, biruin niyo po yung mga pinapagawa ko ng mga panahon na yan. Mag-isa ko lang. Habang si Habi nandoon sa sa Dubai. Grabe. Oh. Landscaping. Yun ang mga pinagdaanan nito, Sir Buddy, bago naging ganito. Impress. Pag uwi ko, mag-harvest na dapat tayo. Yan na yan, sir. Ayan na yan. Yan ang journey ng farm. Medyo nakalayo-layo na at malayo pa tatakin. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect, happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Meet the Agribusiness Connect panelists. Rice and corn, high-value crops and orchard, smart farming and precision agriculture, livestock and poultry, aquaculture, mechanized farm machineries. Exciting prizes and giveaways are waiting for you. Win a trip to Taiwan, made possible by BNG Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Win an Aralat Gala trip made possible by Inspired Learning Tours. Win exclusive gift certificates from Kiwami, Japanese Master Kitchen. Lucky winners will be announced at Agribusiness Connect. Don't miss it. Traveling anywhere around the world? Book with Mango Tours Houston for exclusive discounts. We would like to thank our major sponsors. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. Tate Vanaman Feeds, best value solutions for shrimp farming. AgriDom, empowering you with digital agriculture. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. All certified equipment, a company steered by experts, manned by professionals. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Tuburan Coffee, hand-picked and roasted with love. And Tuburan 360, Nutri-Hydro Plant Nutrients. Think precision, think Nutri-Hydro. Villa Orbe Farms, pioneer of pure Berkshire and grass-fattened crabs. Bulacan Dragon Fruit Depot,
source of quality dragon fruits and planting materials. Dendrotonics, agarwood and deforestation. For God, country and wealth. Bio and biofertilizer. Teknolohiyang Pilipino, gawang Pilipino, para sa Pilipino. Yamang bukid. Galing sa kalikasan, alay sa kalusugan. Rick Zwan, sharing a healthy future. Restore Solutions, reinventing sustainability. Transparent, print on anything. Don Benitos, Pambansang Cassava. We would also like to thank Sugarcane and Beyond, RSL Fish Crackers, Innovative Agro Industry, Rumsol, Boa Machines, Turbulent Greenhouse, Crispy King, Asil Laboratories, Don Ricardo's Lechon House, Bank of Makati, Goodell Chocolate, Card MRI. See you in Agribusiness Connect. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Sir Paulo, pang ilang ano pa yan bago matapos yung harvest nila? Bali, last na yan na Last pasada na yan. nilang ng net. Tapos, isang pasada rin ng kuryente. Oh, Para okay. ma-sure na wala nang naiwan na ano. Kasi may napapansin pa yung mga harvester natin na pag dinadaanan nila, May laman. May tumatalon pa. May dumadapa. Tumatalon. Oh. Dumadat pa sa putik. They make sure na ano, na wala nang matitira before nila bitawan. Bago mag-land prep ulit. Sir. Normally, ilang days ang interval niyan from the last harvest bago kayo mag-stocking ulit? Ano lang sir kasi ang ginagawa namin right after ng harvest, kailangan i-prepare namin kaagad. Agad. Ngayon lang hindi na i-prepare kaagad because of yung maulan. Kasi ang hirap po mag-drain ng umuulan. Kasi sayang lang yung ina-out, napapalitan lang. Pero pagkatapos sir mag-harvest, pahinga lang kami ng 1 or 2 days, ipapaprep na namin siya. Tapos ang preparation, kaya siyang gawin ng 1 day hanggang 2 days. 2 days lang? Yes. Bali yung 1 day na yun, sir, hanggang sa simot, Oo. kuryente, lason. The Pasok next ng day, tubig. binabanlawan lang kasi, sir. Para mag-out kami ulit, tapos yun, maglalagay na ulit ng fresh Bagong water. tubig. Then, Yun na yun, ika-third day, pwede na mag-stock. ulit. As long as ready na po yung yung order Similya. namin. Similya. Yes. Kasi order pa siya. So kanina, yung during the after ng lunch, nagulat ako doon sa pinakita nyo yung mga footages. Ng Itong journey. farm, nung dinidevelop nyo, you can imagine na ganito kaganda. Tapos ang pinanggalingan niya, yung raw na masukal, na matubig, na walang direksyon. Correct. Hindi mo maiisip na. Hindi mo At mama, ikaw lang andito kasi si Sir na Yes, Dubai. sir. Discarte lang, sir. Paano mo ginawa yun? Hindi ko rin, sir, ma-realize na gawa ko pala yun without pau. Siguro dahil na rin, sir, sa support ng family. Oo. Kasi hindi ko naman kaya yun alone. Mhm. So, andyan yung si Ate Maan, yung tumulong sa akin from finding the property ng isang buwan kaming nagpaikot-ikot para po maghanap ng property. Tapos ito po yung huling-huling nakita namin nyo? na nagustuhan namin. Doon na nag-start. Oh. Tapos ina-assist ako ni Ate sa mga errands, sa mga kukontakin like yung backhoe, yung operator. Ayun. Tapos from the isang buwan kayo naghanap, nung nakahanap kayo, purchase ka agad? Yes po. Kinabukasan, sir. Deal of Mabilisan? sale. Opo. Nag-chat sa akin, ito na. Eto Padala ka na, mabayad. Kailangan na natin ng pambayad. Diretso na yun. Pagka, diretso na sila sa pirmahan. Oh. Yun na yun, sir. Tapos And then, pinarelocate na rin namin yung mga muhon. Diretso, Para- relocation, Survey ka agad. survey agad. Bago kami nagbakod para siguradong walang tatamaan. Oh. And then, Tapos gaano ka bilis naman yon yung from the pagka-purchase to start ng development? ng development, dire-diretso yun, sir. Dire-diretso na Diretso, yan. wala kaming sinayang na panahon. January siya na purchase,
from there, nagkabayaran. Tapos, araw-araw na namin tong pinupuntahan para linisin. Unti-unting yes. develop siya until March, sir, Until yata March yung... of the same year, kami naghulog na ng fingerling sa pond 1. Grabe. March. Para Gawa na sa yung making, apat na pond. No, sir. Ano, sir? First pond First pa lang. pond. Ito yung Yes. first pond. Ito yung pinagginawa naming pinag-experimental namin Oh. ng 2 cycles ng isang taon. Oo. So isa lang muna na Isa lang pond. muna. Mm-mm. For the whole year. Yes. And then, pagpasok Next ng bagong second year, year, second year. Ito na, yung tatlo na. ginawa na lahat yung Opo, tatlo. sabay-sabay na yung pina-excavate. Grabe. Kasi kanina, pagdating ko, sobrang nagandaan ako. Pero nung narinig ko yung kwento, anong itsura nito nung bago naging ganito, Opo. may impress ka talaga. Sobra. Eto, di ba maliit lang na puno to? Sir, di doon ba sa, yun yung ano, nakita niyo doon sa journey. Ngayon na malaki na puno siya, lang yan. pwede ng silungan. Silong na siya. Anong Opo. puno po ito? Ang tawag po nila dyan is bangkal. Ito yung bangkal. Yes po, maganda yung dahon niya. Pang shade. Pang shade. Pang Kaya shade. hindi namin siya Malapad. inalis. Oh, I Parang see. ganito lang siya kaliit nun. Yung puno niya. Ngayon ganyan na siya. In ilang years na? 3 years plus. 3 years. So, paano 3 years pa lang yung farm? Yes po. 3.7. 3 years, 7 months. Pero nung pinurchase nyo, na-imagine nyo yung ganda ng lugar? Yes, ako talagang na-inlove ako nung unang nakita namin to ni ate. Kasi mahilig din ako sa nature. So nakita ko halos 360 yung mountain view. Mountain view. Kaya nagustuhan ko siya. Eksakto, pasok sa budget. Manahon na yun. Kasama na yung pang-develop. Kaya yun, di na namin pinakawalan. Kinausap namin kaagad yung may-ari. Kasi parang ahente po yung nag-recommend. Ahente yung kausap namin. Sige ma'am, kung sure na kayo, kausapin na natin yung may-ari. On the same day na nag-usap kami ng ahente. Ayun, pinakita na sa amin yung title, malinis naman, okay lahat. Yun, ang smooth naman ng transaction. Tapos sabi mo kanina, lahat ng katransak nyo dito, lahat ng naging part ng development. Yes, maayos. maayos. Wala kaming na-encounter, awa ng Diyos na naloko kami. Ganun, lahat maayos. Kaya thank you kay Lord. Yan. Kasi malaking bagay yun, sir. Kasi kapag naloko ka sa isang bagay, magkakaroon ka ng trauma, tapos parang madidisappoint ka, itutuloy pa ba to? Yun, lahat po smooth. Hanggang sa yung taong nag-backho, hanggang sa nagsimula na yung business, dire-diretso. Ibig mong sabihin, ma'am, nung by the time na binili nyo to, nag-resign ka na? Hindi pa? 2020, hindi pa. Hindi pa ako Hindi pa, nag-resign nun. okay. Hindi pa. Kasi may support pa kami from our parents, si mama and si daddy. Tapos may tao Dito, nakasama. sa Opo. farm. So hindi pa masyado. Tsaka ginagamay pa lang naman namin yung pag-grow ng tilapia. Parang backyard pa lang nun. Kaya okay lang kahit wala ako. Pero naka-closely monitor ako sa kanila, even my hobby. Kahit online lang. Tapos nag-decide na lang na mag-resign nung nagdagdag na. And ginawa na yung Yung under 3 3 ponds. Apo. Tapos sir, sabi mo, every month andito ka? Almost. From sir. Dubai, Okay tapos na. every month andito ka? Parang 6 months dito, 6 months doon, uuwi, 1 month meron. dito, tapos babalik na naman. Grabe. 3 months. uwi na Blessed naman. din sa work kasi pwede siyang mag-work from here. Kasi online lang. Maraming ginawa si Lord para maging ganito itong property. Grabe, sobrang blessed po. Yan yung mangga na napakarami po magbunga. Kalabaw? Ano po? Indian Indian mango. mango. Ewan ko kung napansin niyo to, Sir Buddy, dun sa video. Sa video. Ito yung mangga na mayroong tulay. Tapos may tulay po, tubig. may tubig sa ilalim. May tulay yan na tatawid ka dito sa kabila. Kasi tubig yan. Kasi tubig to, daanan yan. I see. Tinambakan lang. Bali dun nag-end sa may kanto dun, sir, yung tubig dun ang labasan yung palabas niya. Papunta doon sa kapitbahay nun. Yung tubig. Ganda.
Kahit dito, ang ganda rito. Oh. Opo. Ayan, sir. Ayan. Ito yung pinaka Service fund. service pan. With kangkong. Yes. Yan yung tigasalo ng Yung payong natin ulit. tubig. Edible dito, di ba? Oo, sir. Maraming Opo. nakukuha dyan. Diyan kami nanguha sir nung pangsigang. Pangsigang. Sa tilapia, sa bangus, sa pork. Ito yung kapitbahay niya. Yes po. Dati yan po, Sir Buddy. Itong tubig na to, connected yan sa kanila. So, pinalagyan lang namin ng pilapil para mag-close. Ito yung swamp pa rin, no? Part 2 ng tubig-tubig na. Opo. Tubig yan. Kapag maulan, sir, nababahayan. Ito talaga yung pamatay, oh. Ang ganda, sir, no? Sa bungad. Ang ganda mag-picture dito sa FIO. Done na yan. Meron na dyan. Ganda, no? Ganda. Ganda ng pagka-green niya. Hindi kami nagsasawa dyan, sir, sa view na yan. Araw-araw. Nakita mo kaagad to, yung beauty nito. Yes, yung sir. gorgeous. Kita ko kaagad. Kahit nga, sir, nung sobrang sukal pa nito, nung pagka-acquire, kami nung sister-in-law ko, kahit masukal yan, pinilit naming mag-tent dyan sa gitna at mag-camp kami. Yung nasa, kung napansin niyo po doon sa video, may picture kami doon. Ang sukal niyan. Basta, tawag dito, alam naming may nakatingin sa amin, who is Kuya Arnold, na isang sigaw lang namin, pwede kaming puntahan. Kasi sobrang Yung sukal po magre-rescue. yan. Opo. So, ginamit lang namin yung headlight ng sasakyan from doon, sa taas, Oh. para makapunta kami dito, makapag-set up ng tent. Gusto nilang ma-experience yung magdamag ba Opo. na kung anong weather sa gabi, ang lamig. pagising mo sa umaga, anong meron. Doon na, nagsimula. Hanggang sa naging na namin, hobby na namin mag-camping dito, mag-tent, mag-bonfire. So ano pa yung mga learnings nyo sa farm life? Marami, From sir. a city girl to. Oo nga, sir, grabe yung medyo drastic yung transition na, sir. Pero, once you accept it, at kung gusto mo, talagang mamahalin mo rin eh. Kasi unang-una, sir, nung nasa city ako, malayo ako sa mama ko. Iisa ko lang, sir, di ba nakwento ko sa inyo. Wala namang ibang magbabantay sa mama, kundi ako lang. Kaya blessing na rin yung nangyari, na mas everyday ko siyang kasama. Kasi, sabihin mong kumikita ka, pero iba pa rin yung kasama mo yung pamilya mo. Kung pwede mo namang gawin, at the same time, nakasama mo yung pamilya mo, asa ka nagninegosyo ka, di ba, sir? Why not? Maganda rin dito. Si Sir Paul, laking Maynila ka talaga, di ba? Oo, sir. Pero yun nga, natuto ako mag-farming naman since na napunta kami sa Isabela. Kasi yung bahay din namin doon is talagang parang ganito. Yun. Farm din. Farm din. Rice field. May rice field. May gulayan si mama. Mga hayop din, iba-iba. Ayun. Kaya mas nagustuhan ko ang farm. Kaya nung nag-decide kami, ayun, nagtugma. Nagiging tayong farm. Yun yung importante, sir, eh, yung pares kayo ng goal, pares kayong masaya doon sa ginagawa ninyo. Kasi kapag hindi at nagkakasalungat kayo sa plano, mahirap. Kaya siguro naging maganda yung result because nagkakaintindihan kami. So parehas namin gusto. Tsaka yun din maganda pag sa amin kasi bata pa kami na nagkagusto na magkaroon ng farm. At nagkahilig sa farming. Especially, syempre, yung mga kabataan na kasi edad namin, hindi naman gugustuhin na farm ang gawing business. Especially, may magaganda yung career nyo. Yun pa isa. Di ba? Opo. Parang, Correct. Nalihis ba? Oo, nalihis. Parang malayo. Pero sabi nila, marami kasi yung dahil maganda yung career, nag-stick sila doon hanggang hinintay yung retirement. But sabi, it's too late. Correct.
kung hintayin mo yung retirement. So, kailangan mo talagang mag-act immediately habang bata pa. Kasi matagal yung learning process. Yes. Kasi sir, once na-reach na namin na mag 55, 60, medyo syempre less na yung energy. So, mahirap nang mag-establish sa ganong edad. Kaya etong nabigyan kami ng opportunity na medyo mas bata pa at marami pang energy. Kaya pang kumilos, kaya pang alam niyo, Mabilis mag-implement. Opo, kayang maging hands-on. Bakit hindi kung nandiyan ang opportunity? Kasi habang tumatanda tayo, dati iniisip na natin yung retirement na natin, di ba? At isa pang advantage ninyo, yung hindi lang basta hands-on, talagang nakatutok, 'di ba? You stay in the farm. Yes. Karamihan ng new farm owners kung bakit nagfe-fail, including me, yung venture ko sa farming because hindi ako nakatira doon sa farm. Sabi nga ng mga ibang na-feature ko, huwag kang maging turista sa sarili mong farm. And that exactly, kayo andito talaga. Yung sabi mo maming advantage, nakikita mo kaagad, ano yung kailangang i-cure, ano yung solution dun sa mga problems. Iba pa rin kasi kapag nakita mo diba? First hand nakita mo. Minsan hindi naman po maire-report lahat yan ng tao. Parang sa kanila, okay pa yan. Pero ikaw bilang ikaw yung owner, hanggat maliit pa yung problema, solusyonan na para hindi lumala. Kasi, sir, actually dito, maliit na problema lang. Pag hindi mo na solusyonan, ang laki ng impact. Kasi may buhay. Yes, may buhay. Kaya napaka-importante na lagi kaming nandito, tsaka hands-on kami. Even kapag halimbawa nakabakasyon kami, pag wala kami dito, talagang everyday. Everyday ang call. Twice a day. Iba pa po yung monitoring namin sa CCTV. Wow. Kahit alam na namin, nakikita na namin yung nangyayari dito, kakausapin pa na rin namin yung tao kung kumusta dyan. Ganun. Kasi kailangan ganun sa negosyo. Huwag magpapabaya. Ano yung mga challenges ninyo? Since we started po? Yep. Naku, sir. Ano mga learnings ninyo, challenges? Ang challenges, hindi na mabilang. Napakadami. Sobrang dami. Sobrang dami. Simula nung magsimula kami dito sa growing ng tilapia. Yun nga yung isang naikwento namin nung first harvest namin na hindi namin kayang ubusin. Pwede naming i-offer sa market or sa mga resellers. Hindi masyadong tinanggap yung tilapia namin. May proseso yun pala. May tamang proseso ng pag-harvest pa lang. Natututunan along the way. Yes. At nakakatuwa naman dahil yung mga nakakausap namin hindi madamot mag-share ng tips kung paano. And then from there pa, nagre-research pa kami. Hindi lang kami umaasa doon sa tips na binibigay sa amin ng experts or yung mga naka-experience na. We do also our own research. So marami kaming pinapanood, binabasa. So masasabi nyo na in 3 years growing tilapia, you can consider yourself as expert na? Hindi pa rin. Hindi pa rin, sir. So marami pa for improvement? Marami pa. Everyday naman, sir, may mga learnings pa rin. Tsaka may mga challenges pa rin na hindi pa namin na-encounter before. Na ngayon pa lang, sa loob ng 3 years. Yung iba sabi nila na nagkakasakit yung mga tilapia nila ng fungus. Pero sa amin, hindi pa namin na-experience yan. Sabi nila normally daw lumalabas yan pag yung bare months. Yun nga, pag sir. medyo malamig. Apo. Pero sa amin, never, Sa inyo, hindi. Sa amin, never hindi pa pa. nangyari. Kaya Hindi pa hindi na naman. isang kinakatakot. Paano pag na-encounter namin anong gagawin? Paano siya maano? Pero, So paano nagre-ready for that? Kompleto na research? Yes. Oh, sir. Alam na namin yung gagawin namin. So by the time na nag-manifest yan, alam niyo na gagawin? Yes, meron na kaming solusyon. Tsaka yun nga yung ano namin, talagang regular namin chine-check yung mga ano namin. Yung water parameters. Yes, Tsaka yung napaka-importante. physical appearance ng isda. And their behavior. Ultimo sa palikpik lang yan, sir. Sa paglangoy niya, kung lagi ba siya nasa ibabaw or nasa ilalim. Ganun, sir. Yes. During feeding time,
masigla ba yan, kumakain ba ng maayos. Kasi kapag hindi, may problema na. So magte-test na kami ng ammonia. Kasi bigla-biglaan lang sir nasasabi na namin nagkaroon kami ng fish kill pero ikumpara sa iba, walang-wala pa lang yung nangyari sa amin. Pero sa amin kasi, konti pa lang, tinuturing na namin fish kill yun. Oo. 4 Prevention. to 5. Prevention. Yun Mga yung 4 pieces, 5 pieces na lumutang dyan, naaalgaga na kami. Gagawin na namin intervention. So, ang solusyon namin doon, mag-change lang kami ng water. Tapos, check parameters. mag-check kami ng parameter kung ano ang mataas. Baka mataas ang ammonia, masyadong mainit ang tubig, mataas ang pH. Yan. Mababa ang dissolved oxygen, magpapaandar na kami ng aerator. Paano mo pinag-aralan lahat ng technical things? Kasi sir, along the way, maaaral mo eh. Kasi kapag na-encounter mo, magre-research ka kung anong solusyon. Ang dami ng resources din nga sir. Lalo sa page ng agribusiness talaga. Sa mga ganitong mga conversations na napapanood namin. May napipick up ka. Nakakapulot talagang hindi ka masisiro sir. Kahit hindi into growing, yes, meron at meron kang makukuha yung diskarte nila na pwede mong i-apply. Ganun. Bigla na lang ting ka. Pwede natin apply dito yan. Ganun sir. May masasabi na lang nung kausap nyo na ganun yung diskarte. Ganun. Hindi lang sa aquaculture sir. Ayun, open kami. Open kami sa advice, sa info. Open kami. Hindi kami nagre-rely lang sa kung ano lang yung nalalaman namin. Hindi. Kung ano man, kung merong mag-visit dito, may magsasuggest ng ganito, pag-uusapan namin yun. Kung pwede i-apply. Kung pwede i-apply. Ganun. Marami rin naman nag-a-advise sir. Tapos, humihingi din ng mga info sa amin. Hindi rin kami mga madamon. students ng mga Ay, okay. rito. Kung may sisingit ko lang, sir, may mga estudyante na nag-visit dito. Site visit. Mga agricultural school? Yes. Meron pang VetMed, no? From Cordillera University. Layo? Opo. Baguio, Sabi ko, anong program nyo, anong Ecija. course nyo? VetMed po. Okay lang. Part ng curriculum ninyo na mag-visit ng aquaculture. Yes po, kailangan po kami na-expose. Sige, tinatanggap namin sila. Nakatatlo na tayo, no? Parang plant visit nila. Hindi lang naman yun, sir. Kahit sino naman na kung gustong matuto, ina-encourage nga rin namin sana yung mga kalapit dito. Mga, kahit backyard lang. Kahit backyard lang. Tutulungan namin sila na makapag-establish, mag-alaga hanggang sa harvest. Yan. Bisita lang dito. Hindi naman namin pinagdadamot, sir, kung anong knowledge din yung meron na tutunan namin din na galing sa iba, yung mismong na-experience namin. Willing kami i-share kahit kanino. Balikan ko lang yung sa marketing side kasi na-mention nyo na ngayon nandun na kayo sa stage na ang problem nyo kulang ang production. Yes, kulang ang supply. So malaki yung demand ng tilapia. Ano kaya yung reason bakit malakas ang demand samantalang dagat lang sa kabilang side? Unang-una siguro, sir, ang tilapia ay pangmasa. Everyone can buy tilapia. Yung price-wise, affordable, masarap din naman siya. Kahit sino ginugusto lahat ng tilapia. kumakain ng tilapia. From bata hanggang matanda kumakain ng tilapia kasi hindi siya matinik eh. And then, malakas siya din lalo na kapag hindi available ang isdang dagat. Lalo na kapag rainy season, talagang wala. So, mabenta ang tilapia. So, hindi lang even Holy Week, sumasabay ang tilapia. Kasi 'di ba medyo nagbabawas tayo ng meat kapag Holy Week. Kaya nga naisip namin talagang daily ang demand ng tilapia. Siguro hihina lang ang tilapia kapag sobrang dami ng supply ng isdang dagat. Kasi nagmumura ang isdang dagat kapag sobrang dami ng supply. Pero hindi ka pa rin masizero. Factor ba yung marami ba kayong
nag-aalaga ng tilapia dito sa Zambales? That's number one. Yan pa yung isa, sir. Isa pa yan sa factor. Na wala dito yung malakihan talagang Tilapia farm. tilapia farming. Marami Unlike siguro. dun sa Pampanga, Laluwang, Yes, di ba? opo. Bulacan, yan, maluluwang Bulacan, mga fish oh. farm. Meron man siguro, sir, backyard lang. Yung maliitan lang. Yung hindi talaga pang commercial. Yung pang maliit lang na grupo. Kaya malakas din talaga. So na ibibigay mo yung need instead na manggaling sa ibang lugar. Yes. Yung even yung buyers mo, mas gusto na niya kasi andito Malapit. na. Yes. Tsaka mas medyo mababa yung bigay namin sa mga resellers or buyers. Kasi nga, wala kaming middleman. So, hanggat maaari gusto namin direct sa mga resellers. So tamang decision, no? Yung it's something na wala rito. Yes. Siesta time ni Kuya eh. Just the time. Nagpapahinga sila. Nagpapahinga. Pero nag-ano pa rin sila, nag-harvest pa rin. Oo, sir. Hindi kasi pwede. Mabilis kasi, sir, Yung tamaas sibol, yung sir. tubig. Mabilis ang Kaya sibol ng kailangan tubig. tapusin Kasi nila may yan, sir. sibol. Yes. Yung sibol niyan, yun, malinis na tubig na naman yun, sir. Opo. Oh. Yun yung Kaya dinadagdagan maganda na yung lang tilapia. namin. Oo, sir. Yes, di ba malinis Kaya yung laging malinis. malinis ang ano niya, tiyan niya. Oo. Hindi Tsaka, natin na ipakita kasi kanina nung nilinisan yung tilapia. Oo nga, Ang no? tilapia namin dito, sir, pag binuksan mo yung tiyan, hindi siya maitim yung bituka. Meron pa eh. meron pa rin. Meron pa rin. Mm-mm. Kailangan pa mag-out, Darren? Malalim pa nga. Oo, malalim. So tuwing kailan ang deliver sa mga palengke? Basta meron, sir. Basta nag-start kami ng harvest season namin. Araw-araw yun. Araw-araw. Araw-araw. Daily. So every morning yan. Yes. So yung mga na-harvest ngayon, tomorrow for delivery yan. Yes. Merong pumipick up dito, meron naman ang preferred nila, i-deliver sa kanila. Open naman kami. Wag lang sa masyadong malayo, sir. Meron nga yun, nasa ibang lugar na, malayo. Kaya lang, hindi talaga namin kayang Hindi kakayanin. bigyan, Opo. sir. Laki ng potential. Opo. Kaya nag-iisip kami ng paraan para mas dumami pa yung supply. Kaya yan, sinimulan muna namin sa circular tanks. Yung circular tank mo ba, hindi ba magastos? Sa una. Sa una, sir. Yung pag-establish. Sa una Pero lang, kasi, sir. kaya ka nagganyan sa biofloc. Less din kasi yung feeds. So, yung cost mo ng feeds na Nabawas mo din. nabawas. Babawian ka naman sa kuryente. Pero, mababa lang. Minimal lang naman ang Minimal lang labor. din. Mas ano pa din, mas advantage pa rin ng circular. Kasi sir, doon mabilis lahat eh. Kapag harvest season, sasalukin mo lang. Salok lang. Apo. Mapapakain ka, ang liit lang ng iikutan mo. Kahit nga nasa isang place ka lang eh. Bigyan mo lang ng, hindi katulad sa ganitong traditional pond. Talagang iikutin nyo po yan. So yan, pwedeng kahit pala sa Manila, pwedeng gawin Oh, yan. sir. Yes, sir. Indoor shrimp farm nga, sir. Sa loob ng bahay pwede. Basta meron ka lang water outlet. Hindi mo na kailangan na malapit ka sa dagat or may source ka na ano. Ano? Maraming Ano? ng mga technology ngayon. Ayun, kailangan mo lang din maging open sa technology. Kung ano ang new trend, aralin mo kung applicable sa'yo, i-apply. Ganun lang. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.